Church, Hapon. marag taka palihog. Damo na to kasing-kasing sa pagsimba ug pag-awit sa Ginoo. Karong kahapon na nalang ko'y tugot ninyo pagbasa sa Santiago 1:2-8. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay maabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong mahulutayon. Paniguroan nga ang inyong pagkamalutayon hingpit aron mahingpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kung diha kaninyo makulangan og kaalam pangayua sa Dios mahinatagon og maluyon man siya sa tanan. Apan pagpangayua siya sa uban sa pagtuo og wala gayoy pagduha-duha kay ang pagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa hoy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapabot nga hatagan sa Ginoo og iyang gipangayo. Kung maduha-duhaon man siya walay tumong tanan niyang buhaton. Lord, salamat kasi mong pulong amahan, Lord, imong gibakita, Lord, nga maka-access na media sa imong trono amahan, Lord. We can access, Lord, nga makapangayo o kaalam amahan, Lord, sa mga circumstansya nga maabot sa imong kinabuhi, Lord. Lord, to prove, Lord, nga ang wisdom, Lord, diha jud gikan kanimo amahan ug dili gikan namo, Lord. Lord, ug kanila magabutang nga, Lord, maabot lang kanimo amahan, Lord, kung diha lang ni Kristo kung among tuhuan amahan, Lord, nga ikaw ang naghahatag amahan, Lord. Karong hapuna, Lord, tugote, Lord, nga musimba kami, Lord, sa tibok na mong kasing-kasing amahan, Lord, tibok na mong kalag, Lord, kay ikaw ang Diyos, Lord, nga kanunay, Lord, nga naghatag, Lord, nagiya, Lord, sa mga wisdom amahan, Lord. Walay laing nga dayon kundi ikaw, Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. And let us sing this song and make Christ Jesus guide and give wisdom of every step we take. Amen, church? Let us give a clap offering to our God. Hallelujah. We give glory and praises to you, God. So we can sing to God. Sing with my whole heart, I have all I need. In Jesus, my Savior, my joy is complete. Onward to glory, and here I will wait. I will trust in Christ every step I take. Amen. We're sure of our promise. I am sure of your promise to guide me each day. Though some may oppose me, I won't be ashamed. Whatever I face, Lord, it won't be in vain. I will trust in Christ every step I take. For all of our days, For all of my days, I will live for your glory, running with courage and faith. The price of my journey, the joy of salvation to me, marking face to face.
iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. You are wisdom, O Christ. Christ, our wisdom, we are humble when you hide your ways from us. You have purposes and number, each one good and glorious. Help us trust when we grow weary, free us from our anxious thoughts. Give us grace to see more clearly. You are God and we are not. Hallelujah. Indeed, you are God. Jesus. Christ, our wisdom, be our gladness when we fail to understand. You ordained all joy and sadness to fulfill your perfect plan. Help us know you rule with power over every raging flood. In our most uncertain hour, you are God and we are love. Yes, Lord. Your wisdom, Lord, help us to follow your ways. Christ, our wisdom, we will follow, though the way ahead is bent. As we journey through the shadows, grant us faith where stars burn. Help us, O God. Help us cling to your commandments, strengthened by your faithful word. We will never be abandoned. You are God and we are yours. Yes, God. We adore your beauty in the cross, so Jesus. Christ, our wisdom, we adore you for the beauty of the cross. Once in foolishness we scorn you, but your blood has ransomed us. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ, our wisdom, Christ, our glory, you are God forever. Let us sing. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ, our wisdom, Christ, our glory, you are God forever. Praise. Hallelujah. Yes, so God. My test. Kung masahon sa 1 Korinto 1:18, kay mensahe sa cross binuang alang sa mga nagkalaglag, apan alang kanato nga nangaluwas kini ang gahom sa Dios. Kay nasulat kini, akong gubon ang kaalam sa mga maalamon, ug akong isalikway ang kalangkit sa mga hait ug sa labutan. Hain naman ang mga maalamon, hain naman ang skriba, hain naman ang talantugig ining panahona. Wala pa himuang binuang sa Dios ang kaalam sa kalibutan. Tungod kay diha sa kaalam sa Dios, ang kalibutan wala man mula sa Dios pinaagi sa kaalam. Ikahimutan sa Dios pinaagi sa kabuang sa atong liwali ang pagluwas kanila nga nagtuo. Kay samtang ang mga Hudiyo nangayo og milagro ug ang mga Griego nangita og kaalam, kita usab nagwali kang Kristo nga nilangsang sa cross na alang sa mga Hudiyo
usa ka kapandulan ug alang sa mga hintil usa ka binuang. Apan alang kanila nga mga tinawag, mga Hudiyo ug mga Griego, si Kristo mao gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Kay ang binuang sa Dios labaw pa sa maalamon kaysa mga tao. Ug ang kahuyang sa Dios labaw pa ka husgan kaysa mga tao. Ako basang pagbalik ang 23:24. Ningon sa di Pablo din, kita usab nagwali kang Kristo nga gilangsan sa cross nga alang sa mga Hudiyo ug sa kapandulan ug alang sa mga hintil usa ka binuang. Apan alang kanila nga mga tinawag, mga Hudiyo ug mga Griego, si Kristo mao gahom sa Dios ug ang kaalam sa Amen. Yes, Father. So praise God. So makita nato ang mga Hudiyo nangitag milagro. Walang napandol siya. Mga hintil pod nangita pod sila og tawag ani kanang kinaagman. So di sila kadawat nga taas ka sa nang kinaagman nga gilansang sa cross nga mahog na antay og kriminal. So busa karon nakita nato ang mga tinawag lamang ang makaila gayon sa kaluwasan. Amen. Amen. Una busa ikaw ako tungod ni Kristo siya ang kaalam sa kong kaluwasan. Tungod ikaw ako nga nakasabutan na kay because ang Ginoo naghatag kanatong pagpanatod. Amen. Manang ikaw ako nga naa dinhi. Manang wala gyud mas intellectual nga tao nga makadiscover kaluwasan. Kundi ang Ginoo lamang nga magpadayag dinhi kanato nga makailagi ka isa gayon ang kaluwasan. Manang ikaw ako mas malamon pa sa tanang tao. Amen. Nga wala makaila ni Kristo. Kaya tungkol ni Kristo, kita ang kaalam sa Diyos o Kristiyan sa Diyos. So, Ama namin nga sa langit, Ginoo, salamat, Ginoo God. You are a great God. Salamat, Lord. Lord, nga kami nilitawag. Lord, muna, Griego man, o Gentile man, o Hudiyo, God. Lord, kami, Lord, nakabaton gayon o kaalam. Kay nano, Lord, kay gahong gayon ni ang kaluwasan ng Iso Kristo, Ama. Usaw God, salamat Ginoo. Ang ngayon kasimbahan ni kipibuan ni Lord. Kaya pinaagi si mong grasya nakabatan ko ng kaluwasan Ginoo. In Jesus name. Amen. Let us fix our eyes on Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Let's sing to Jesus. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious day it is. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins.
to you we lift our Let's eyes. fix our eyes to Jesus. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Amen. This is our hope that our King will return. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Because every knee will bow. Every knee will bow, every tongue will shout. All the glory to Jesus alone. Oh Jesus. Jesus, to you we lift our Every eyes. voices to Jesus. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, let us sing this. Jesus, to you we lift our Yes, eyes. oh God. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, oh God. We will fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. Ato kining kantahon. Tanaw kang Jesus lamang, tanaw sa iyang nawo. Ang kailibgon. Ang kailibgon sa kalibutan, ang tanan maganaw lamang. Yes, oh God, we lift your name on high. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh, hallelujah. We praise your name, oh God. You're the author and perfecter of faith, oh Jesus. Unsa pa man among maangkon Ginoong Dios, that all we have is in Christ, our wisdom. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Sa kagabi kung mahilig, nahisala ako, walay kalipay sa salang lugnanan gidolngan. Wala ako'y paglaungan, imo ko nga kuno ang gugmanga gitara mo kibalibaran ko. Sa nagdulong ko sa impyerno, watag ang
Makita ko gugma sa Dios sa imong pag-antos. Gipasan mo ang kapwa mo nga langgan ako. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. O Diyos ako, imo lamang magtuman kanin mo ang kusog sa pagsulod mo. Titigikan ako. O Amahan, gamit ako sumalakan nimo. O Amahan, gamit ako sumalakan nimo. Tuguti nga sa awit ko, ikaw lang garbo ko. Praise your name, O Jesus. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Amen. What a beautiful Savior that we have in Christ. So church, amen, atong pakpakan atong Ginoo. O karon ako mong i-welcome ang matag usa with the love of our Lord Jesus Christ. Ay. Camping. Likod natin, likod lang. Okay, makalikod. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, God, balik ta. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together in one cause. one hope. One hope in the one
church, inayang tupad, we are one body in Christ. We are one body in Christ. Amen? Amen. So, karon atong ipahigayon ang ato ang Sino? Sunday School nga awarding nga to be led by our Teacher Jean. Sa paghatag ni ini, akong tawgon si Teacher Jean sa pag-award sa mga kabataan. Praise God, atong pakpakan atong Ginoong Diyos. Amen. Yes, Lord. Praise God for His grace. Akong basahon sa Proverbs 22. Ano pa yung verso? Wala. Teacher. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Sa Bisaya, bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang laktan, ug sa diha nga matigulang siya, dili siya mubalik gikan niini. Sa kinatibuk-an sa simbahan sa Living Word Puzzle Outreach, I'm here to present, in recognition of our kids, Sunday school kids, our awardees for this quarter, we have, let's start with our non-reader. We have Best in Arts, Zephania Torrejas. Oh! Along with her, kaiyahang guardian, si Ate Ging. Oh! Di pa ninyo. Ya lula. Ari ka pa ni. Ali, saka. Picture. And we request our pastor as well. Oh, apili ko ni. Tara, sige, ate kuya. Di. Ay, di makita sa pa ni. Pwede rin ipakilid. Tutubos. Ana, picture. Okay, smile pa ni. Picture. We have an awardee for honesty. We have Chelsea Gabriel Simfron. Oh, Along with her, Chelsea. iyang parent, iyang mom. So, Kung pa man picture siguro. Yes, Lord. Aman tong certificate. So, congrats. Sisa, bibi. we have our Fruit of the Spirit Award. Wow. We have Fruit of the Spirit. Arnold Egorola. Wow, Along with Fruit her, of the kay Spirit. iyahang parent, si Kuya, naog saya. Nagsatino. Yoy. Fruit of the Spirit Award. Sure. We have our Servant Heart Award, Perfect Attendance Award, Wow. Isa Faith Generale, along with her young Isa mother. Faith. I invite young mother to bring or to receive the award. Congrats. Ya, ato kati. Congrats. Oh, tangingi gaduha. Yes, Lord. I'll be We have our Perfect Attendance Award, Kevin Generale, along with him, iyahang mother. Oba, kipinin ni Rolly. Siya pa ni mo? Doon ka ba day? It's God. It's God. Picture. We have our Best in Memory Verse, got the Perfect Attendance Award, got the Leadership Award. Oh. We have Rufa Generale. Oh, inirali pamili man eh. Along with her young mom. Oh, kabrilliant ba ani? Praise God. Salamat sa Ginoo ug thank you for Wala na. Ate Leti Day. Kuya kang ikaw na like. Wala man, absent man. Dagang salamat sa pribilehiyo. Lord. Thank you, Lord. Amen. Bitaw, praise God, ato pakpakan Ginoo aning Sunday School. This our next generation. Please include this sa inyong pagampo. Kaya nasayod ta nga mao ni ang mga future sa simbahan. Watakibaw ni mga pastor diya, mga worship leader nga gimold na sa Ginoo. So mao ni usa ka butang nga angay natong ma-learn lang pod nga kuan. So actually building new generation. Mao nang kabataan. So ay mo pawagtag paglaom news kabataan. Narag yun na. Nya,
before ta musugod the way kay nangutana man god. Nagbutang dig mga tithe envelope, di ba? Listen to this para makuan kay namang ginungutana. So, nay general tithes sa simbahan na nay para pastor, sa pastor na kung nay suwat pastor sa pastor na kung wasad in any amount. Kung unsa lemong pilay mong kuan a cheerful giver. So kung asa ka mo pray ka church rental, space rental, kaya ato iabang man ta dinhi. So mo na kana lang siya og kaning missions and others. So manang mo pray ka asa ka mo hatag. So it's beyond 10%, 11%. So unsay mo madawat every week, dapat is 11%. So this is not under compulsion nga to paghatag. It's a giver. We need to understand ang gihatag sa Dios Amahan iyang bugtong anak. Amen. So manang it's our duties and responsibility as believer to give back kay tanan natong dadawat gikan sa Ginoo. Manap sa unsap ta kabadlungon gihagtagan taghangin nga mahanggap libre. Amen. So manang even sa kwarta ay sa atong mga kita kanang kusog sa imong pagtrabaho ang Ginoo naghatag ana. Nga makamata pa ka nga makusganon. Maka-e-bike pa ka. Itaw ka na lang kay ato ning gi-practice pa maybe na uban makalimot manggod gitudlo ni sa Bible nga mao na tong responsibility duties. Ya kung ganahan mo mapanalanginan, be faithful in your giving tithes and offerings sa Ginoo. God will bless you good. Mao lamang ni nga gisuwat sa Bible nga testingi ko ninyo ani. Mao lamang ni nga gi-challenge ang mga tao nga testingan nato siya. It's about our giving. Mana sa Malakay 3:9 gisuwat na diha sa Bible. So kana lang few kan dayon modasig ko, please join our prayer meeting every Thursday. Thursday alas 6:30 6 p.m. Yung madasig ko mintras gapista diha panghatag ta mog trucks. Mintras gapusta diha bingo makadawat og trucks makabasa maborn again pa di sila. Ana diha nga kuan. So trucks lang share diha kay daghang kay tao labi na magabi. Daghang tao diha nga nag-standby po diha nga nagkuan sa peryahan. So that's the time. Di siya sulagma nga nata dinhi. Apil na siya sa planos Ginoo nga maluwas. Amen. Pani mo nako nga wabi ta nangita Ginoo ingon ang Biblia. Ang Ginoo may nangita nato. Manang pasalamatan tong Ginoo. Praise the Lord. So pala ko ka-bless yung Bible sa Efeso 5. So Efeso 5. Muna akong titulo, paglakaw diha sa kaalam. Walk in wisdom. Walk in wisdom or paglakaw diha sa kaalam. Nakakita og salida kaniadto, gitayto lang in time. Actually katong nga salida nakainumdum ko nga ang ilang pagpuyo gyud isa sa kalibutan society is mogamit silang oras sa mo na ang basihan sa ilang kinabuhi ang oras. Actually, mao na ilang primary currency. Actually, mao ilang kwarta ang oras. So, nasilay time silang kamot na dini. Kung pila na lang oras, mao na lang time nga mabuhi sila. So, at that movie, makita na to nga, pinaagi sa kanang oras siyang kamot, is nadya ang countdown kung ano sa agud sila, ano sa lakutob mabuhi. So, kana sila sa ilang pagtrabaho, ilang sweldo, oras, i-add-on diha. Kung matuog po sila, ang oras sige gamaynos. Kung mupalit sila pagkaon, ang oras mo ibayad. Mo ni siya. Kung tawag ni mag-recreation sila, mangabang sila, ang oras gi ibayad. That is why, in that story, dapat wise jud ka sa paggamit sa imong oras. Kaya nga naman, kung mahurot to, mamatay man ka. So, mana nga, ang ilang life good, it depend good kung pila na lang ka oras nga na silang kamot. Even sa kanang nay oras, nay uban na nugal, nay uban kawatan ng oras, patyon, labi na gamay lang oras, mo nilang kuan, kay uban tapulan mo trabaho. So, laktod pagasulti, ang ilang time good is nag-base good sa oras. Mana, kung di sila maalamon sa pagpuyo, sa paggamit silang oras, dali ra mahurot ilang oras o mamatay sila. That is why, isip Kristohanon, kinanglan maalamon sa ta, unsa na to paggamit sa atong oras. Kaya nga naman, even though ang salida, mauman na ang katpanunod, but mausan ang principle sa atong pagpuyo dinis kinabuhi, isip nga mga anak sa Dios.
Kaya naman, nagdepende gyud sa span sa tong time kung kanus ata, kung kanus ata kutob dinhi magpuyo sa kalibutan. So, muna nga, kung nagununa ka nga imong kinabuhi taas pa, we need to understand, we do not know. As I say before, the survey gyud dinhi kanato, ang edad na lang kuno sa tawo nga mabuhi 57 years old. Mo nang base sa survey. 57 years old. So ipanadaan. Kung labang na kana, praise God. So mo ako na base sa survey Pilipino ha. Pilipino 57 years old. Mo na siya ang kadaghanan kutob sa kinabuhi. So kung imo ginunan ang kinabuhi sa tao, mubo ra jud kay tanan. Mo nang niingon si Moses sa Psalm 90:12, busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga maalamon. So sa may pagsabot ni nagstorya ni sa kamubo sa atong kinabuhi nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Amen. Nga atong tibuok na atong kinabuhi dinhi isip mga katawhan is mubo ra jud kay tanan. Og once nga imong kinabuhi di ba kutob di na gyud na extend. Dili parihaan ng kanang internetan kung mo time na mahaga na yung piso, mo add-on, di ba? So dinhi sa atong life, bisag pila pa ka piso ihug na to, di gyud na mo add-on na. Mo shut down na gyud ato ang kinabuhi. That is why ang wali nako karon is may tungod sa paglakaw diha sa maalamon. So I want you to stand up og mo basa ta. Ang uban, kung di mo makabarog, pwede ba mo di lang mo barog, lingkod lang mo. Especially sa na mga gipangbati. So, pwede ba mo lingkod yun. So, verse 15, akong basahon. Busa, pagbantay ka mo. Doon nga tagbasa. 1, 2, 3, go. Busa, pagbantay ka mo pag-ayos sa inyong pagkinabuhi. Atong duko atong atong pingunta ta. Amahan namo nga nasa langit. Salamat Ginoo nga among silot imong giangkon o God. Lord, salamat Lord even though gadagan mi padung sa impierno ug nagdumili gayud sa mayong balita, ikaw gyud nagkabot kanamo ug naghatag yung pagpanabot mahitungod sa ebanghelyo umahan. Busa o God, kami mapasalamaton gayud nga isip mga makasasala nagrasyahan ug nakabaton gayud ug kalawasan pinaagi sa pagtuon ni Hesukristo amahan. So Lord, amo yampo kaning panapuna nga ikaw magauban sa matagusan namo God. Ablihan mo ta kasing-kasing nga maghimo gayud kag milagro karon Lord. Nga nay kalag Lord nga ma-born again o God pinagi sa mayong balita amahan. Gamita lamang ang mga pulong sa Biblia o God, imong pulong o Lord nga whatever word, praise o God or sentence or verse o God nga imong madungog kanamo o God. Dili mi makahatag tag kadasig pinasikat sa balang espiritu o God nga magpuyo gayud nga malamon Ginoo. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Manglingkod ta palihog. So, sa atong panahon karon nga atong gipuyan, makita na to ang kalibutan nga atong gipuyan is dangerous na kayo. So, ini mo makita na mo daghan na kayong mga checkpoint, even mo biyahe kag agtos laing lugar, daghan na kayo. Mo na nga kung paminaw ang balita, gabi ng gubat o last lang asa tong gabaha nga daghang patay. O sa ato alang, last week, dinis ato nga na duha ka patay. So, ang kalibutan nga atong gipuy-an, kuyaw na kayo. Di lang ka na, napang tuslubuwag kinupusan, may mumubo sa atong kinabuhi, kung mukaon ta na permi, mao pa lang din Diyos kinanan. Di ba? So, kung di kita maalamon, mabantayon sa atong gikaon, dugta lang tagkalitan ni ron. So, mana karon is, dapat, ang pangutani, unsaon man nato pag kinabuhi nga maalamon. Nakoy tulo ka punto. Ang punto uno is not as unwise but as wise. Sa Cebuano pa gingon dinhi nga dili ingon nga mga walay kaalam kun dili ingon nga mga maalamon. Listen to this, gi-address nis mga believer. Ang gisultihan ini magtotoo. Ang gisultihan ini nay relasyon ni Kristo. So mani nga angay natong tukion o timanan. Ikaduhang punto, making most of the time. Sa Cebuano ba, nga, gingon din magpahimulos sa panahon. Magpahimulos sa panahon.
Ang ikatulo is understand what the will of the Lord is. Sa Cebuano pa, ang kundili sabta ni Hinuon ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. So mo na ang tulo ka punto nga naa dinhi nga angay natong tukion para masayod ta unsa ang ginato pag kinabuhi nga maalamon. Nya kani nga maalamon is not based sa kalibutan nga maalamon, kundi based sa Dios nga balaan nga nasa langit o base sa iyang pulong. That is why ang main idea na to is to walk in wisdom is to walk as wise, making most of the time and understand what the Lord will is. So, ang pagkinabuhi na to nga malamon is magkinabuhi ta nga wise. Okay ba siya wise? Malamon niya po. So, muna nga gamiton na to o pahimusta na tong panahon o angay na tong masabtan unsa ang kabubuton gyud sa Dios. So, lang mo lang ang short sermon. Kanang main idea. Manana siya. So, kanila atong sabton gyud. So, kanila ato lang ibukbuk. So, saan man ito paglakaw ng malabon? Point 1. Gisulti diya, dili ingon nga walay kaalam, kung dili ingon nga maalamon. So, look at verse 15. Busa, inabusa. So, busa, pagbantay ka mo, pag-ayos sa inyong pagkinabuhi. Dili ingon nga mga walay kaalam, kung dili ingon nga maalamon. Si Pablo, nagsugod na po og bagong section sa pagdasig. Nga nihangyo siya sa iyang mga audience or recipients sa Ephesian Church nga, unsa man, magbantay gayud or to give attention. Nga unsaon na to pagkabuhi o paglakaw adlaw-adlaw. Unsa atong ikandak sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. So, si Pablo is eager kayo na si kadasi nga mausab gyud atong pagkinabuhi. Nga kani nga process is mapadayon gayud para nga atong kinabuhi ma-reflect gayud ang batasan ni Kristo. Mo na siya kinahanglan is mapanaminan gayud sa ubang katawhan sa atong kinabuhi ang batasan ni Hesus Kristo. Amen? So morning ang point dinhi nga magbalantayon ta nga magkinabuhi ta nga maalamon. So busa actually mo ni siyang timaan nimo sa Ephesians o sa application ganahan dagan yung busa, di ba? From chapter 4, verse 1, therefore. Amen? Even from chapter 5, verse 1, therefore. So, makita tani nga sige ning gabusa. It's a term of conclusion nga ato tanawon sa immediate context. So, based ani is nag-refer daw sa verse 14. Nga unsa man? Nga magpakamata kamo ay musig pangatug. Di ba? Tanawin tupad, musig ni mata na tupad na. So, it means, be awake, continually awake. Di ba, kay 14 ni, kanang gisulti din sa verse 14, di ba, pag mata, ikaw nga nagtulog, ug bangon gikan sa mga patay, ug danagan ikaw ni Kristo. So, mani nga, ang kuan ni is, mabalantayon, maalamon, kay kadaghanan na to, maglakaw isip pistonon, mga tuog ta permi. Di ta magunahon na. So, ato ni tanawon lang. So, asa man yun gikan? So, ang tananan ni tinibukan application sa chapter 4, good verse 1 pa. Number 1 is, sama siya, mo ni ang practical section. Pag kinabuhi kamo, walk in a manner worthy of the calling which you have been called. So, pag kinabuhi kamo sa mga yangon nga pagkatinawag, kay gitawag kamo diha ni Kristo. Walk according to the measure of Christ's gift given. Ephesians 4:7. Di ba, mo na kung wali? Itong nga previous nga Sunday. So walk no longer just as Gentiles also walk. So ay nagpagkinabuhi sama sa mga kalibutanon nga pamaagi. Kaniadto nimong kinabuhi. Yeah, 5:2 is walk in love, and last Sunday walk as children in light. O karon mo ni siyang walk in wisdom. So makita mo is more about sa atong pagkinabuhi isip simbahan ni Kristo. So isip simbahan na sayod tala Sunday nga atong kinabuhi sa atong pagkinabuhi, sa atong pamatasan, mauna ang silent sermon sa mata ng unbeliever. Nga sa imo lang batasan, makita na gyud si Kristo. Amen? Nga atong daang kinabuhi, gilangsang na. So, gisulti dinhi is carefully how you walk. Diba? Sa English nako, look carefully. But dini is, therefore, so ano paglakaw? Look carefully
how you walk. Sa Cebuano pa, pagbantay kamo pag-ayos sa inyong pagkinabuhi. Pagbantay kamo. So, in literal standard version, see, look. In New English translation, be very careful. NASB, translation is Bible, version is Bible. Be careful. Ako lang ikuha ng para makita ito. And NIV, be very careful. ESB, look carefully. So, unsa may proper ni. So, makita mo sa common la, careful. Pagbantay. So in basic meaning ani is accurate and exact and carries the associated idea of looking, examining, and investigating something with great care. It's an idea with alertness. So what does it mean ito? Mamalandong ta. Di ba? Kung mabalantayon ka, imog yung hunahunaon. You give a thought kung saan mo pagkinabuhi. Mao na siyang imong i-contemplate. Mamalandong ka unsa nga kinabuhi imong lakwon, mamalandong ka unsa asa ka mukuyog, unsang desisyon mong buhaton. Mahimaya bang Ginoo ani sa Ginoo ba ni? Mao ni kadaghanan nato di na ta mamalandong sa atong pagabuhaton. Mo na somewhere to mga mumuta, mga dagma ta, human mangluod ba din ta sa Ginoo? Nga somewhere ni Adam kita mismo wa gyud ta na malandong. Labas tanan, the word malalandong is pag-ampo. Mag-ampo diha sa Dios. So, lakto na kining pagbantay is alertness. It means mabalantayon. Mao ning usa ka martial arts ningon siya training para mabalantayon ka, dapat imong mind is tawagan ni kanang limpyo gyud. Kaya kung sige kag tan-aw kunog social media, di ka kabantay na sa mong kontra. Kay mong mind mo passive man, di man active. Mausa na sa siya. Mo nang kadaghan na to, tapulan na kay ta mamalandong, mo nang daghang kay mga scammer. Mas scam, hoy, dadi ko, kay nasakit ko, waji ampo-ampo, sayang nagdi 10,000. Naman, na-scam na. Kaya nga naman, naanad na mga datong mind is na passive naman. Di na ta kibaw mo think or mo give a thought. Ngauna-unaon sa mo na yung pagbantay ka mo. Tanawa, pagbantay ka mo. So, unsaan niyo pagkinabuhi niya. Kibaw mo, unsay gisulti ni Pablo ni? Mando. Present imperative, which is mando ni. Nganong giminawan mang simbahan? Kay kadaghanan na to, gaya-iya ba ta magkinabuhi? Di ba? Masa pa nang term na sa kumama, gaya-iya lang naong ni Muda. Di ba, kita kang gadanghag? Kanang tawag ganing, wasunahuna permi. Gadanghag lang dagway. So, mo ni, kasi gimanduan gyud ta dinhi sa Biblia. So, yun sa maning mando, kay nga naman, kay kadaghanan sa mga Kristohanon, di na mamalandong. Decision da yun. Strike anywhere da yun. Mo nang gimando ni nga to give attention, close attention to saan nato pagkinabuhi. Listen to this. Atong kasing-kasing ingon ng Biblia pinakabakakon kay tanan. Ya kibaw mo ang yawa sigig sabod og liso sa atong tinguha sa atong kasing-kasing nga dili iyas Ginoo. Mo na ay magtuo gyud nga mao man ako na feel. Mao man gibati nako. Remember atong kasing-kasing pinakabakakon sa tanan. Mao ni siya. Mabtang daghan kayong tawagan ning nay anak bata pa. Kay tungod sa gugma kayo. Kay nadaot balak nga ningon kung makabot ko lang buwan. Og akong pikas-pikason og bahig-bahigon. Di ba? Maana, mailad ay ana. So mana nga we need to understand our heart is deceitful. Yang yawa kanunay gid mo sabod sa atong kalag para magtinguha gyud ta sa kalibutan. The word command here, present, it means it's not suggestion, it's not optional. It means habit gyud continually. Di ka mingon-tingon time out sa Lord, di sad ko mamalandong ron. Di siya pwede. Ay sa ko sa muka Lord, di sa ko mamalandong kay gisapot ko or sa panadiha kana nakigpamati, ipanuhot ko. What some command? Continuous nga mando. Amen. O mingon ka, ay sa ko Lord, di ko kamamlandong kay wa ko'y kwarta. Nuhun na kung saan akong kwarta, mangitag kwarta.
Listen to this. Mao ni ang pamalandong, it's a strong nga it's gimando gyud sa Biblia. So nagpakita gyud ni o nagpaila lang gyud ni nga di ta kibaw, di ta mo bantay gyud kanunay. Isip Kristohanon sa anto paglakaw nga malamon. So si Jesus gigamit ni nga word. Nya mando ni kanunay gigamit kanang pagbantay. As Matthew 24:4-5 ningo siya nga pagbantay kamo. Kabantay mo nga walay makapasaag kaninyo kay daghan unya ang moabot nga magdala sa akong ngalan nga mingon ako mao ang Kristo daghan ang ilang makapasaag kanila. Kabantay mo nagipangita na metal detector nagikuan ni ngita ko nung kasing-kasing nga nigikaut na. Kabantay mo na nasuwat na gyud na. So unsa may context ani kay ngano man in the last days daghan kay moangkon ako si Kristo. Unsa may mando pagbantay kamo. Even ang mga disipulo gimanduan magbantay gyud ta. Kay daghan kayo ang maabot nga mo wali nga siya mao si Kristo. Kabantay mo ug daghan ang ilang mamasaag kanila. Pila ka buk? Napo? 20 ka buk? Daghan. That's why do not surprise kung millions ang musunod. Yeah. Do not be surprised nga millions ang musunod sa false or anti-Christ. Kay gibutang na diyang Kristo, daghan ang ilang mapasaag kanila. So, mo nang magbantay. In Mark 8:15, mo sa nagisulti ni Jesus sa Diyos nga naghatag siya mando sad nga og sila gipasidan-an. Mo na nang gigingon niyang nag-ingon tan-awa og pagbantay kamo sa patubo sa pan sa mga Parisiyo o pagtubo sa pan ni Herodes. So unsa ni sa figure of speech kanang patubo sa pan, leaven. Patubo sa kaning patubo sa Bible is either picture sa sala or sa false teaching. Dinhi is false teaching. Kanang may kay mo pala-pala og pagtulunan nga kunuhay nga way labot sa kaluwasan. Di ba? Nga miingon nga tuhoy ilas Kristo. Dawatas Kristo. Di ba? Huwag tayong ng problema. Kuni ko yaron. Tuhoy si Kristo. Di ba? Maayo ni mo sakit. Yes, mutuo man ta. But not instantly nga mao din ay mo isalig. Una, iyang kalag. Kay pinakadakong problema sa tao, dili ang sakit, dili ang kawadon, kundi mong kalag. Kung wa kay Kristo, may imperno ka. Nga mag-antos ka sa imperno, sa imperno nga wala na'y katapusan. Mag-ago ka dito. Muna gingon sa Revelations 20. So, morning nga, daghan kayong mga patubo nga mga pagtulunan. Ngayon nga, kung mabunyagan ka mong simbahan, luwas ka. Noon ka, no? Diba? Kung mapamimbro lang ka sa mong simbahan, kananay tuyuod nga ilang building, mag-flying house, mao na ilang kaluwasan, magpamimbro sila. Suwat na yung pangan. So, mo ni mga patubo nga mga pagtulunan. Ikatulon sa pamaisulti ni Jesus Christ, Mark 12:38, gisngon sa diha nga sa iyang pagpanudlo siya mingon pagbantay. Mo na ang Greek word na blipo. Mo na Greek word sa kaning carefully, look carefully. Kamo sa mga eskriba nga mihugmaon sa paggalakaw nga magsulob og taas nga mga biste ug magpagyutbo kanila diha sa mga taon. So pagbantay sa garbo nga magparespeto sa maning mga skriba. Nga nindot kita naon externally, dapat mutahod, mo amen yun, kanang mumukuan yun, pero makita nimo kaning mga tawhan na is wala gi ilang ipakita external lang, pero sa internal wa gi kausaban. So even Paul gigamit niya sa Colossians 2:8 nga magbantay kamo sa mga walay si bisan kinsa nga magbihag kaninyo pinagi sa filosofiya. Filosofiya is pagtulunan. O sa mga malimbungon nga pagtutuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga kagbilin-bilin tradisyon. Sumala sa tao nga kalagdaan og sumala sa gahom sa kalibutan og dili sumala ni Kristo. Lakto pagasulti, pagbantay mo sa pagtulunan nga dili sumala ni Kristo. Kay kaning dito sa Colossians, ang problema nila is mutuo sila sa tradisyon nga gikan sa tao o mutuo sila sa mga tawhanon nga mga kalagdaan. Pero way labot si Kristo sa ilang kaluwasan. Listen to this. Bisag mutuo pa ka Ginoo, pero di ka mutuo Kristo, di ka pong kamlangit. Bisag mutuo ka sa God the Father, pero di ka mutuo sa God the Son, di ka pong kamlangit. Ngunit man ni,
Di ba? Mabot ni Jesus Christ, I and the Father are one. Kung di ka mutuo sa kong amahan, yang mutuo ka nako, di ka pong gamalangit. Pero kung mutuo ka sa kong amahan, pero di ka pong gamalangit, kay they are one. So mo na nga, we need to understand, muagi gyud ta ni Kristo, because I am the way, the truth, and the life. Mo na pagbantay si mong kalagigala. Bantayin na. Kay mo ginay pinakadako kayo. So paglakaw din is, ang literal is, katuyok ka, manang tread all around. But din is daily conduct of one's life, batasan. Pag kinabuhi sa imong kan. So, kaya nga naman, we need to understand, nga magbantay ta. Kaya because natas ka kuyaw, nga naglakaw gyud dinis kalibutan. Either mulakaw ka sa sayop nga, dalan. Narrow, og sa to, narrow path, og big kaning wide path. Kaning singpit nga agianan, og kaning lapad nga agianan. Ya kadaghanan na to, ganahan mataglapad nga agianan kay comfortable, way hustle. Pero ang Kristohano ang agianan, singpit man. Nga wa jud kay mabit-bit. Manang plutuson ka, manang wa kay amiga, buhat-buhatan kay istorya, way managadi mo na ang agianan sa Kristohanon, sigpit. Ya kung di ka magbantay, wala na nagapilapin na ka, gudyak ka, tungits na ka. Di ba? Pinana palaway. Was dukang. So, magbantay ta, kaya nga naman, kaya ang yawa, kanunay gayon musabod. Magbantay ta sa sala, sa yawa, o even sistema sa kalibutan. Listen to this. Sa kalibutan yung puyan, ang naghawt yawa, o di gyud ka undangan sa pagpana gyud sa mga klase nga mga buhat-buhat ng istorya para ikaw ma-discourage. Mo na timan ni gyud. Bubuhat gyud siya mga tentasyon para ikaw mismo mo-doubt ka, magdaduha ka sa pulong sa Dios. Mo na gibuhat sa yawa ni Adan ug Eve. Di ba? So mo na nga magbantay gyud ta. Kay because in Proverbs 14:12 ningon diha, ano yung dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niini mao ang dalan ngadto sa kamatayon. Mo na magbantay ta. There is a way which seems right to a man, but its end it's the way of death. Labi na di ta mamalandong, mao gini ko sakto. Di ba? Mao gini sakto, mao na gyud fix na ko. Papadung lagi dayon de. Mo ni pay minyo sakto. Pero unsa may sultida, ang kapadalungan kamatayon. Mo ni sad thing sa uban it's nothing wrong nga magpa-counsel, it's good magpa-counsel, but kasagarang pagpa-counsel fix naman. Bag nananghid na lang. Nahimo na day. Wa pa niya gipray nga wan nga. Pastor, mo ni ba kaning sakto ba ka ini nga ang kaninya ngano kay ingon man ka nga kwan? Mo na nasud naman ko. Na mao na ni ron. Naka-decide ka. So imo is pagpahibaw lang na, di na counsel. Di ba? So dapat is mo-counsel ka is mangayo ka before ka mo decide. Di kay tukan so akong tubag yampo lang na kung unsa gyud ka bubuton sa Ginoo nimo. Pabot ta na more. So mo na nga di magbantay ta nga di ta maglakaw nga magkinabuhi dili ingon nga mga walay kaalam kun dili ingon nga mga maalamon. So the word wise here, malamon is practical application of acquired knowledge. So it means gi-apply nimo kung unsa imong nahibaw-an. Mo nang wise. Ang bangbuang unsa man? Unsa nihibaw-an nimo, wa nimo gi-apply. Amen? So, mo ni siya karon. So, laktod ba kasulti is ningon ni Freiberg says, mo ni ang Greek word na sophos, describe acquired intelligence characterized by the ability to use knowledge for correct behavior. Para na ron, namatay chinilas. Yatong balihon ng chinilas. Unsa may, di ba? Natay knowledge. Unsay sakto. Pero imong yung balihon. Imong gi-apply ang wise na di ba? Unsa may resulta kung hindi imong balihon, baligod imong chinilas sa sulod. Madagma ka. Di ba? So kaniadto mosulog pag sapatos like color, bangbuang ka. Baka mosulog kag lang sapatos nga dili parehag color, sikat na kay ka. Ano yung mga player, kung kinumdulong ko sa kuyuan sa una. Sulog sa patikon, tanggog buang-buang. Kung na naman, nauson, manong dili kulo.
Sumuon ni siya ron nga, we need to understand the ability to acquire. So, listen to this. First of all, kaningaw maalamon, di ni siya gikan sa tao o kalibutan. Dapat theocentric. What is theo? God. Dapat ang kaninga malamon is sentro ang Ginoo. Dili anthropocentric, which is anthro is man. Mana anthro, which is dili gikan sa tao. So, nagsugod ni nga nadyo kay kahadlok sa Dios kay diya nagsugod gyud imong pagkahibalo. Amen? Diya magsugod yun. So, ang kinayan sa mga magtuos, dapat is, kinagkinayan yun nga maalamon. Manang si Paul, consistent gayo, nga nag-ampo siya sa Ephesians 1:17, nga unsa man, unsa man gampo, nga tagaan tag-insight and understanding, nga makasabot gitas kabubuton sa Dios. Even sa Philippians, even sa Colossians, even sa Thessalonians, mao gyud ampo ni Paul, nga ang mga magsimbahan ni Kristo is makasabot gayud sa kabubuton o makabaton gyud kay balo sa kabubuton sa Dios. Kay mao ra ginitinguhan ni Pablo. Kay once masayod ta is atong lakto ba sila makapuyo gyud ta og maalamon. So ano sa ama ni? Nga nga usa ka how to live like the unwise man. Maglisod og Cebuano dinhi. How to live like the unwise man. Si Pablo nag-describe sa previous nung kinabuhi. Di man ni siyang contrast, di ba? Unsa man? Imong gugma may sama sa kalibutan. Kaulag, verse 3, di ba? Sexual immorality, impurity, and greed. Mo nang klase nga unwise man. Verse 4, mga unwholesome words. Mga dili angay nga mga pulong. Mga binastos, sulting binuang, sulting laway. Mga butang nga dili angay. So speech, unsa pa man, ang paghahakog mo ni resulta pagsimbag Diyos o sa verse 11 is nag-appeal ka sa mga kalihukan sa kangit-ngit. Niambit ka sa mga kalihukan sa kangit-ngit. So diha na ang wise man, unwise man, kanang dili malamon nga pagkatao. Pero ang pangutana karon, apan kanus-aman ang mga magtutuo nga magkinabuhi nga dili malamon, unwise manner. Ano sa man? Mani diha, sadyang ikaw matrap ka sa temptasyon sa yawa. Manang remember, ang yawa, di na siya mupaon nimo og bahug-bahug. Mupaon gyud siya nimo unsa man? Cake gyud nga lami kayo. Timanina. O kadaghanan na to, once nga matagak na ta sa sala, matrap na ta sa temptasyon sa yawa, di ba? Ang hita nito is niya, mahuyang ta. Ang una ito sa matong buhaton, ay, mubalik na lang ko sa daan. Atong daan ng kaalam tong gamiton. Mangluod na dayon ta. O magkinabuhi na ta sa tong daang kinabuhi. Muna nga angay na tong bantayan. Kaya ningon si Paul din sa Titus 3:3, kay kaniadto kita usab nga mga walay kahibalo, mga masukihon, nahisalaag, nagpaulipon sa nagkalaylaing mga pangibog o mga kahilayan na kinabuhi diha sa dautan o kasina, gidumtan sa mga taong nagdumtanay sa usa o usa. Kabantay mo kaniadto. So somewhere na di, kung matay magita, kabantay mo, mangluod as Ginoo, mubalik sa tundaang kinabuhi. Diya ta mahimong unwise nga mga magtutuo. Dili malamon. Or even ang mga magtutuo, magduduwa siya isip nga buang-buang. Unsaon man, masupilon. Kibaw ka nga mo ni buhaton, pero mo disobey lang jud ka para matuman imuhang gusto. Nga sama na nga kadaghanan is di na maminaw kung unsa gyud ang pagtulunan sa mayong balita. Tungod kay masupilon ka nga Kristohanon, mo ni gingon niya kay nagplay kag buang-buang kay gusto ka matuman nimong sala, mo nang mudawat na lang kang mga pagtulunan nga unsa man ni approve sa sala nga relasyon. Naanhin na lang ko nila kay ngano man okay ra man gyapon mi kung maon kanang same-sex marriage. Okay ra mang tumboy dinhi, okay ra mang bayot. Wa ko mo condemn ana. Ang point lang is we need to understand kung sige kag disobey, sige kag buhat sa sala, either mo padayon na lang ka kung nay muwali nimo ana. Pariha ra gyapon ta mga sala. Mo nang kung ikaw Kristohano magpili kang buang-buang nga sige kag masupilon, either unsa mga pagtulunan nga sayop o bakak, muuyon na lang ka para mapaundayunan imo ang sala. Kay luwas langit mangyapon mi. Labi na ang pagtulunan nga unsa man
nga maluwas ka kung mahatag kag 50,000 ang tithes nimo. Di ba? Na may nga nga mahatag ka, indulgence of sin. Maluwas ka. So anilang ko kay maluwas ko pinagis pagbunyag. So padayon lang total luwas na bido ka gibunyaga naman ka. Muna yung mga pagtulunan nga makalaglag na nun nato. Muna, unsa aman ta may mong buwang-buwang. Sa diyang atong ibutang tong kasing-kasing sa sayop nga mga butang. Nga kunuhay nga di na mao, pero atong yung himong sakto. Especially nga ganahan kita madato. Matrap ta sa temptasyon sa pagadato. Bisag nang suborno na ka, naghimo na kag illegal, imog yung ubanon kay nga naman, natrap na ka kay bisag kibaw ka sayop, imog yung buhaton ning butanga. As 1 Timothy 6:9, mo ni gingon, apan sila nga may kagon, nga mahimong dato, mga hulog ngadto sa pagpakasala, ngadto sa laang, ngadto sa dagang binuang, umakadaot nga mga panghibog, nga nagunlod sa mga tao ngadto sa pagagunob ug sa pagkalaglag. So magbantay gyud ta sa mga sayop nga atong mga butang, ato ibutang kasing-kasing alang lang para lang madato ta. Mangilad na lang ta. Di ba? Magpagamit na lang ta. So, muna, in regard sa paglakaw sa malamon, daghan kayong mga mando ang Proverbs. Ang mga buong-buang magkinabuhi ko nga walay padulngan. Walay hinungdan. So, ang mga buang-buang, pakigbarkada pos mga buang-buang. Amen? So, og kani mga kuan ibaliwala nilang kaalam. Pero ang maalamon nga tao, it contrast sa buang-buang, unsa man sila? Ganahan sila wisdom. Ganahan sila kaalam. Ug dili kaalam, kundi mo pursue sila diligently nga makat-on sila ug mahibalo sila kaalam. Mauna siya ang maalamon nga tao. How? Mubasa sa Bible. Ganahan maminaw gyud Bible study. Mo-attend og prayer meeting. Di ba? Maapil mga Bible studies, small group. Mauni nga mo pursue ka diligently. The word diligent, paningkamutan yun ni mo. Kung ganahan yun ka nga maalamon. So, kung saan man ang mga magtutong nga makaangkon og kaalam, so, Proverbs 13:20. Kung saan man, dapat magkinabuhi ka o maglakaw kasama sa mga maalamon. So makigpartner yung ka, makiguguy ka nga parihabag pagtuon mo. Di ba? Even si James, isulti dito nga pangayo og kaalam dito sa Dios kung mangayo lang jud katagaan kaniya. James 1:5. Si Pablo pod, nisulti pod nga si Kristo mao atong bahandi nga kaalam. Nga diha na tong makit-an pod ang kaalam. Colossians 2:3. Jesus said, di ba? Ang buang-buang, magtukod siyang balay sa balas. Pero, ang wise, magtukod sa iyang balay sa bato. Mao ang word of God. Sa tong buang-buang, kibaos ka matuuran, wag i-apply. Mao na, kadaghanan na to, kibaw taw si sakto, kibaw taw si gospel, pero ato ito, pwede ito i-apply. Gatukod ta sa atong life sa balas. Munang kung na mga kalisdanan, na mga bagyo maabot, na mga sirkunstansya, maano din ta. Ubiya din ta sa Ginoo. Unlike kung ikaw nga malamon, gitukod ni mo imong pagtuo sa bato nga mao si Kristo, pinagis mayong balit, ay pinagis sa pulong sa Dios, it means imong gi-apply, munang whatever circumstances sa imong life, di ka matandog. Unsa man, malaumon ka sa buhi nga Dios in spite sa imong circumstansya. Ma-discourage man ka kadiyot pero mutuog musalig lamang ka ni Kristo. Busa atong i-follow ning mando nga to walk carefully not as unwise but as wise. Kibaw mo ang trabaho sa soldier patrol, sa police nga patrol sa minefield is dapat kibaw siya asa gibutang ang mga minefield. Ang mine kanang mubuto ba kanang tumban. Kanang salita mo kanang Vietnam, kanang tumban niya kung imong kaon mubuto. So isip soldier, kibaw siya nga asa niya gibutang og careful siya, sadyang muagi siya, careful siya nga muagi diha iya gyud pamalandungan kay ngano man kung makatunob siya mubuto mamatay man siya. Di ba?
Mao sa ning gisulti ni Pablo, isip Kristohanon, dapat maglakaw ta nga mabalantayon. Nga dili as unwise. Kaya nga naman, dapat mo pili ta asa ta mulakang. Kay kung pataka taglakaw, ang yawa nagbutang og mahin diha. Nga nigtunob nimo, kuyaw kay tanan nga makapasakit o makapadaot na to. Munang we should not be careless sa atong Kristohanon. Mabita nang magbantay gyud ta kay once nga naay sala, masud ta ya makwanta, ma-discourage na ta. Maglisod na taglakaw isip Kristohanon. So mo nang magbantay gyud ta. Tungod kay luwas man ka, mo nang makalakaw jud ka nga malamon. Tungod kay luwas man ka, makalakaw jud kang malamon. Mo ni kamaturan. Kaysa diyang gidawat nimo si Kristo, naada yun ang maalamon dayon. Amen? Naada yun ang kaalam. Di ba? Mo nang we are responsible nga magkinabuhi ka nga maalamon. As 1 Corinthians 1:30, ningon diha, apan tungod kaniya kamo anak ang Kristo Jesus nga gihimo nga atong kaalam gikan sa Dios pagkamatarong, pagkabalaan ug pagka tinubos. So that is why ikaw gako maalamon ta kay giluwas na ta ni Kristo, nakabato na tag kalawasan, maubitang kakita tag unsay sala. Amen. Kay sa una wa pa ka di ba kibaw unsay sala. Maubitang makapili na ka asa ka padung kay kibaw ka nga makasala ka diha, mo nang you are maalamon. Kalimon liso nung siwano. Kanang maalamon na ka. So una, kung magpagamit niya pong kaisip buang-buang, pero gihimo na kang maalamon diha ni Kristo, then walk wisely. Pag ginabuhi og maalamon. In other words, atong i-practice unsa atong posisyon ni Christ. Atong i-apply. To live in accordance kung kinsa gayud ta. Muna sa diyang nahimot ang Kristohanon, dapat mugawas gyud tas mga binuang o buang-buang nga kahibalo or kaalam. Therefore, ato yung buhato ni nga malamon natang mga katawhan sa Dios. Amen? Munang magbantay gyud ka, di ka mubuhat og mga pangbuang nga pamaagi. Kay basin makatunob ka sa mind sa yawa. Ibaw mo? Kay nga naman, ang imuhang kausaban sa imong spirituhanon nagdemand gayud nga magkinabuhi gyud ka nga naagyod nga mabalantayon nga Kristohanon. Kay mo na gihatag ni Kristo. But many so-called Christian, ilang pagtulunan nag-base gyud sa standard sa kalibutan. Mo nang kadaghanan gyud ang kaluwasan maayong buhat, ang kaluwasan reliyon. Mo nang pabili lang ka diha, we need to understand ang kaluwasan, ang kaalam mao si Kristo. Whatever unsa may paningkamutan nimo, di jud ka maluwas. So mo nang paglakaw diha, pagkinabuhi sa malamon, o kung saan man, maglakaw ka nga mabalantayon. Dili sa walay kaalam, kundi maalamon. O ikaduha, mo ning point 2, making most of the time. Sa Cebuano pa, sige nga din pagpahimulos sa panahon. Inamin tupad, pagpahimulos sa panahon. Kuhita, pagpahimulos sa kanan. Inyong gikuhita, pagpahimulos sa kanan. Amen? Magpahimulos sa panahon. So, kana word pagpahimulos, makita na to, negative kaya na to paminaw, no? Magpahimulos, mangganak ko Pero makita na to is, si Pablo nagpahinumdum sa simbahan sa Episo, nga magkinabuhi ta sa mga katapusan na nga adlaw. Last days. Kaya we do not know, di ba? Busa, kung giun sa to pagpuyo, mao-gi importante gyud. How we live matters. So, kani nga teksto, nag-identify gyud sa mga butang, unsa yung mga butang nga dali ra kayo mulabay, o unsa mga butang nga atong i-prioritize. So, prepare our time away and to prioritize everything relentlessly. So, redeeming the time. In ESB, making the best use of the time. New English Translation, taking advantage of every opportunity.
Nasby, make the most of your time and making the most of every opportunity. So, lakto pagasulti, making the most of every opportunity. Actually, ang meaning sa Greek ani is literally to buy out. Paliton o balik, asa man sa market. So, ang basic meaning is buying, lukaton, i-buy back. So, gigamit ni sa panahon ni Paul nga mupalit kag ulipon para lang tagaan mo siya kagawasan. So, the idea is redemption. Sa kaning implied verse mo, nang ikaw ako, gipalita sa Diyos, pinagi sa dugo ni Kristo. Para di ta maulipon sa sala o masilutan sa imperno. So, ang currency gibayad sa Ginoo, palukaton ka ang dugo ni Kristo. The precious, most precious Son. O most precious blood. O agyud dali-dalian ni Kristo. Mo nang pasalamat ta nga naptaw ta sa natao na nabanhaw na si Kristo. Kaya nabilong ta nga gibaybak ta niya. Kaysa kaniadto kung nataw ta. So, it means nga gipalit ta sa time nga ang Ginoo magyoy naghimo ani nga gidevote sa Ginoo. Listen to this. Kung mupalit ka sa kabutang, kana yung gamiton yun. Di ba? Paano mo, sige mag-add to cart sa Shopee, Lazada, huwag mo gamit, gabandok, gapundok na inyo ha. Di ba? Kung mapalit ka sa kabutang, gamiton yun ni mo. Useful ni mo. Manang ikaw, gipalit ka, gilukat ka ni Kristo para magamit ka sa iyang kamayaan. It means you are useful. Inamin tupad, galamiton ka sa Diyos. Amen? Basig mo na, di man kong galimito, no, magamit ka, maglimpyo ka siya, manilag ka, muampo ka sa mga katauhan. Di man kinanglan na ka sa front, di kinanglan na kay kung wakay kuan, naro kasi nyo, magampo, makapermi. Mangumusta, mo text, kana, galamiton ka sa kaymayaan sa Ginoo. Daghan king pamagi, magamit ka sa Ginoo. Muna nga, that is why, redeeming the time, gamita ni, kay nga naman, atong kinabuhi, mubo ra kayo. Munang gamita ang tanang oportunidad sa Ginoo nga gihatag diha kanimo. Kung unsay gihatag, gamita ang oportunidad. Kung about sala, may kita mangitag opportunity. May time, davay, sa mugawas na silang balay. Wala ni tao ilaha. May kita mo basa na. Di ba? Kung sa about sa Ginoo, di gyud ta mamalandong na. Kung saan to maggamiton ta sa opportunity sa Ginoo. Muna, ningon din so kung tanawan mo kaning redeem, buyback, actually, kibaw man kita ni. Labi na sa Happy Mart, ting bargain. Ma'am na, kaya nga naman, ang bargaining, naray limited time. Di ba? So, mugamit yung opportunity nga time, nga imo yung gahinan, para makapalit ka sa bargain sa Happy Mart. Namatay na Steven. Abot, buhi pa ba si Goliath? So, makita ni mo, kabantay mo, ani. Di ninyo usik-usikan ng oras. Di ka maghuwat nga, unya na lang, kay taas-taas, no, magdadali yung ka, umupalit yung kagaya nga, bargain man. So, mauning idea, nga sa itong pagkinabuhi din nga maalamon, di na to usik-usika ng oras. Kay gibargain man nas Ginoo na to. Wata kibaw no sa tang kutob, mabuhi. Amen? So, mo na nga, kani gigamit din nga atong gamiton to buy up an opportunities. Kaya we need to understand, atong oportunidad kamon minugna na sa yawan una nga adlaw. Kaya ang kalibutan ng adlaw is against us as believers. Dili gyud na favor nato. Di ba? So mo ni nga kwan. So mo na mga magtutumo take advantage yun of every spiritual opportunity because nasayod ta nga ang gabi maabot gyud. Kung nanas gabi, di na yug ka makatrabaho. Na may call center ron. Di morning ni science Ginoo. Basta gabi di nagkatrabaho. Di ba? So there's an open window in the time for the gospel. Munang ato anang pangitaon gayud kana nga moment nga maka-share ka sa gospel. Ayaw unya-unya Kaya ang time din kibaw mo is a Greek word kairos. Dili katong usa ka kalimot ko wala ko masuwat katong circle nga time nga magtuyok pa padayon. The word kairos is a limited period of time. Limited, di ba? The right moment, suitable nga time. So, it means distinct, fixed time period rather than occasional moments.
Di ka pwede, ay, sunod tuig lang, kay birthday pa man niya. Di ba? Nya ko man, wa siya kabut sunod tuig. So anything, di kay occasional, kundi limited, mo take ka opportunity sa kairos. Limited time. Dili occasional. Mo na nga, this opportune time. So window opportunity, it's the definite time. So, Colossians 4:5, ningon ni Pablo, pag kinabuhi ka mo nga maalamon ngadto sa mga nasa gawas, pahimusli ninyo ang panahon. So it's a present tense, it means mudependa sa balang spirito nga magpagamit ta nga gamito na tong panahon, pahimusla na to, isip magtuto. Di ta magunya-unya, kapan natay sakit nga taps. Unya-unyao na to, unya na ma. Hugas sa plato, unya na pa. Di ba? Nabala word witsa, witsa. English lang ang kuan, unya. Wit. So we need to understand, there's a saying, time is gold. Kadungog mo, time is gold. Nakadungog ko ni second year high school sa values nga subject. Wadyo ko sabot. Karon ako nakibaw nga ang time is gold. It need to understand as a believer, sa pagkakristohano na ko nga dako kayong ma-miss na to kung atong usik-usikan ang oras. Kaya ang time gyud sa kristohanon is precious kay tanan to waste. Kaya ang Ginoo man gud nag-set man tog boundaries kung ano sa abata kutob. Ang Ginoo man gud naghatag sa tong kinabuhi nga ano sa abata kutob. Mo nang angay magpuyo gyud ta nga tanang oportunidad atong gamiton para mga lagad sa Ginoo. Wa bita masayo no sa matay. Dito ka matay pero di na siya kakalihok. Di ba? Mo nang we need to understand time is gold. Unsay reason? Why? Because the days are evil. Kay ang mga adlaw karon dautan man. Si Pablo nag-explain yun nga yawanon ang mga panahon karon. The word evil sa present tense, it means di gyud na mausab. Ayaw gyud na nga karong panahon na is dusnon karong adlaw. Yawanon gyud mo ni present tense, continually evil. Di ni mausab. If you look at the world right now, do nating nga manindot pa ning kalibutan. Di ba? So evil. Mo na nagpuyo ta magpadayon nga dautan nga panahon. Remind sa panahon ni Noah, Genesis 6. Unsa may gibuhat, gipahimo siya arka for 120 years. Sige gwali si Noah. Nga nay uwan maabot. Unsa may gisulti sa uban? Sige magpalagubog-hubog, hujaka, lutuson si Noah. Pero pag after sa nahuman ng arka, 8 ka tawo magiluwas og ni shut ang door. Sa dihang gisirad-an na si Ginoo ang pultahan sa arka o usara gyud ka pultahan, mo nang usara giyaanan si Kristo. Kabanday mo? Usara pultahan, wa mo exit door ang arka. Wa na gyud sila nangaluwas. Mo na kung ikaw karon higala, wa pa kakaila ni Kristo, wa pa kay relasyon dawata si Kristo. Ayaw niya. Kaya wa ka masayod nga sirad-an sa pultahan ang imong kinabuhi. Ayaw ni i-miss opportunity ang imong kaluwasan. Sunday upon Sunday, nakadungog ka sa wali, pero sige ka pong kagbaliwala, sige ka pong kaglakaw sa pamaagis kalibutan, mo reveal ka pong ka sa Ginoo. Mo nang higala dawata og surrender your life to Christ. Kay only in Christ alone nga maluwas ka. Kani nga time is a time nga morning time sa imong kaluwasan. As 2 Corinthians 6, busa ayaw gahiay mong kasing-kasing. Dawata si Kristus Lord and Savior. Kay kung imong gahion mo kasing-kasing, ma-miss nimo ang opportunity nga imo nang kamong panahon na is giluwas na ka pinagi sa pagtuo pagsalig ni Kristo. Mao gyud na ato ang pamaagi gyud. That is why ang oras na to ato yung handle with care. Of course, di ta makabutang og presyo sa tong minutes and hours kung sa atong nadawat. Kay gihatag man na freely, libre sa Ginoo. Pero di ta ka-excuse kung saan na to paggamit. Amen? Munang ato yung gamiton carefully and wisely. Kaya nga naman, ang naghatag na tong panahon o oras ang Ginoo mismo. O nihatag yung siya far greater value on our time. Tako kay na nga bili sa tong panahon. So, mo na nga di gud ta mingon nga
gamay ra ni mo nang that is why as believer, we need to take advantage sa mga opportunity time provides para makapangalagad ta sa Dios. Amen? Manayo sayangi nga ino ganit tiguang nang kumalagad. Kana lang nig-retire na nako mga lagad ko. Nga nig-retire nimo. Di nakakasabot si mong kaugalingon. Di ba? Listen to this. Tungod kay ang kapanahon is dautan, ayaw usiki ang mga opportunity time. Listen to this. Muna, kung natin mga oportunidad nga panahon, atong gamiton alang sa kapahimayaan sa Dios. So, unsa kay bation sa Ginoo kung ato ibaliwala ang panahon ngayang gihatag kanato? Himsug pa ta. 'Di ba? Musug pa ta. 'Di ba? Unsa kay bation sa Ginoo? Listen to this, giluwas ka para gamiton sa paghimaya sa ngalan sa Dios. So, ang pangutana is, what are you living for? Unsa man imong gipuy-an karon? Unsa man imong gikinabuhi karon? What are you working for? Unsa man imong gitabahuan karon? Are you working for this life or the life to come? Nanabaho ba ka karon nga kinabuhi or para sa kinabuhi nga umaabot sa langit? Because a lot of us, as if nga wanay langit, nanabaho na lang ta para karon kinabuhi. Di na ta magunahon na sa langit nga mga lagad sa Dios. Atong nahon na bagyo is Sunday, mo bagyo ni good, but every day di gyud ta magunahon na nga mga lagad sa Dios. Amen. As life application commentary, so what the believer should carefully use their time, making use of opportunities for doing good. This implies that we should not allow ourselves to be controlled by our circumstances. Di ka pabuot, di pa kaputol sa circumstansya sa imong kinabuhi. Rather, we should make use of time as a valuable commodity or resource, as a master does with his servant. So, ang time na to is dapat di siya commodity, as a valuable commodity or resource, but as a master does with his servant. Kung nakaiagalon at sipulipon, di nyo kakabot si mong kinabuhi. Kaya nangagawon man ka. We should not read into this verse that God expects or condones workaholics. God given us periods of both work and rest. We must never find Scripture an excuse to neglect our physical needs or needs of our families. Kung make a quick mental list of the things you really value, undoubtedly your list would include your loved ones, your home, your church, and perhaps a few other possessions. Would they also include your time? Paul's admonition to live carefully, making the most of every opportunity, is a reminder of the preciousness of time. Kadaghanan na to, kung ato ilista, nang inabuhi ko sa akong pamilya, sa akong anak, di ba, sa simbahan, or sa akong mga katigayunan, pawag yun tayo nang inabuhi ko sa oras sa Ginoo nga gihatag nako. Dapat di ko ni usikan ang kinabuhi ang gihatag sa Ginoo nako. Kay nga naman, bilinhon kini kay nga naman, iyang gihatag yang bugtong anak para ako maluwas. Busa, mabutang dili niya kita tagiya sa tong kinabuhi, as 1 Corinthians 6:19, di ba? Gilukat ka, gipalit ka sa nahimiling dugo ni Kristo. Busa, gamitan mong lawas alang sa kahimayaan sa Dios. Kay di na ikay tagiya sa imong kaugalingon. 1 Corinthians 6:19-20. So walk in wisdom, not as unwise, but wise, and making most of time. And lastly, point 3, understand what the Lord will is. On account of this, manis yan yung part of means nga magkinabuhi ka malamon is mag-discern ka kung unsay gusto sa Ginoo diha nimo. Magunahon na ka kasi imong pagkinabuhi nga nakay unique nga situation diha isip Kristohanon. Mo nang ningon si Paul dinhi, on account of this means therefore, so then, or because of this. Mani. So si Pablo nagstuldo nga ang yawan ang dautan nga panahon mo nang ato yung pangitawon ang atong opportunity time para mahimaya ang Dios. So mo ni ang kuman, do not be foolish. Busa ayaw ka mo pagka buang. Unsay pasabot buang? Pagka buang, walay lack of sense, walay reflections, walay pagpanabot, or walay pangrason.
Madunggan ni usahay, madunggan ni pimento sa banag asawa, labi na mag-away. Ngano man, gisuro nagsabot. Wala tayo pagpanabot. Bisag simple ba kayo? Di sabton for the sake lang gyud nga ma-justify kay walay magpaubos. Kiba mo kisay mo gamit aning mga pagpinabungbuang? In the Old Testament, in Psalm, the fool says there is no God. Psalm 14:1. Ang bangbuang nag-ingon nga walay Dios. Di ba? Muna, pailan po ding na ninyo ha, kung may tao nga, di mo to Ginoo, ay basig Psalm 14:1 ha? Be gracious lang po. Unya lang kuminsis gid siya. Ang bangbuang naingon nga walay Ginoo. So sakto pagtasulti, kung magkinabuhi ka nga buang-buang isip Kristo, tabla ra kag way Ginoo. Kadaghanan na to, mo na tong buhaton. Naglakaw ta nga way Ginoo. Kaya nga naman, di na ta malabantayon, di ta mamalandong, di mo ta mo give a thought. Di ba? Di na to gamito ng oportunidad para may mayang Ginoo. Nagkinabuhi gyud ta nga buang-buang. Tabla ra na to nga gidinay na to ang Ginoo, ang existence sa Ginoo. In Proverbs, dagan kining description ang buang-buang. Una is lazy, tapulan. Dili makontrola ilang dila, bakakon, manaot, makiglalis, dali masuko. Hambugiro, mapahitason, maglagot sa kaalam or kahibalo. Dili mo dawat og koreksyon. Mao ning buhat sa buang-buang. They are reckless and careless. So, mao ni nga makita to si Paul nga do not be foolish. Muna as believer dapat madawaton gid ta kung sa mang correction. Di ta dali masuko, di ta mapahitason, di ta tapulan. Muna, si Jesus gigamit ni word foolish asaman sa mga Pharisee. Woe to you, Pharisee. Diba? In Luke or in Matthew. Diba? You wear a robe. Nindot kita naon externally. Pero inside, mara siyang nitso. Kung sa mga nitso, nindot kita naon gawas po sa sword, puno og bukog. Na you foolish. Gigamit ni Jesus Christ katong rich man fool. Ngaon sa gibuhat niya, nga dato kay siya, og namalandong siya, o sa gibuhat niya, dato man ko, akong gubo na akong barn nga gamay, magtukod kog dako nga barn. Para agtoy butang na akong katigayunan, og siya, maghayang-hayang, inom-inom na lang. Kung sa may sultin Jesus, you fool. Kaya nga naman, waka kibaw karon na lang kutob imong kinabuhi, kinsa may mudawat at imong katigayunan. Di ba? So lisod kina kung ang Ginoo tawgon ka, buang-buang ka. Nag-invest ra kas kalibutan, yawa kibaw, mamatay na ka karon. Sige tagpaningkamot, advancement sa tong kinabuhi din ni puwakibaw diha ra ka kutob. Ngay mong gigihaguan, wala na yung makaangkon. Muna ayaw pagka buang-buang. It's a mando. Ano gimando man ning Paul? Kay kita gusto na magpuyo lagi tag buang-buang. Di na ta mabalantayon. Di na ta maglakaw as maalamon. Amen? Mao ni siyang gimando siya, do not be foolish. Mando ni in the sense nga present imperative, it's a negative command, which means undangan ni imong pangunahuna. Ayaw na ni praktisa kung Kristohanon manggani ka. Mao ni gingon ni Paul. Kung nili sabta ang kabubuton sa Dios is understand is to bring together. Usahon nimo. So it conveys doing things habitually, continuously, progressively, or modus operandi way of life. Understand what the Lord will is. Understand it mean imog yung sabton to bring together. Just a puzzle jigsaw. Di ba? Ang puzzle jigsaw kung kisa to nakadawa. Abot pa ba mo? kanang puzzle kanang ikani mo ba? Di ba? Usa ka jigsaw puzzle. Usa ka maka complete sa puzzle imo mang sabton sa forma. Kung makasabot na ka, naka-idea nga ma-form na ni mo hinahinay. Kamanday mo? O mo siya, putting together into pieces para masabtan ni mo ang forma gyud. So mo ni understand. Mo na usually ang Kristohanon is may tungod gyud kabubuton sa Dios. So di ni mahitungod sa mga major decision nga kinsa ka minyo ano? Kinsa kalakihan no? Or kinsa unsa ka trabaho or business? Di ni about ana. Kaya nga naman, we need to understand, pwede ka musikan na,
Pero di gyud nga gibutang di pangan ako minyuan si Talpulano, magibutang yung pangan dia. Naka-design man na dia. So, it means ang revealed will sa Ginoo. Kaya ang designs Ginoo maminyo gid ang tao. Pero kung gitawag ka as eunuch, it means wa jud kay kaulag, imo is pagpangalagad Ginoo, di jud ka maminyo, mo ni gift. Amen. So, mo na nga pero mangita gyud ka, but klaro kay gingos Bible, nga unsa man, makigminyo jud ka in the Lord, 1 Corinthians 7. Kung nakigminyo ka nga dili in the Lord, mo na masungag na nung ka. Mo nang in the Lord, 1 Corinthians 7. So, mo ba ginagingon diha? So, that is why ang kabubuton sa Dios nga gidayag na nato is unsa man nga ikaw ako maluwas diyan Hesus Kristo. 1 Timothy 2:3-4. Amen. Mao ang kabubuton sa Dios, ikaw ako maluwas. Ikaduha is morning Ephesians 5:18 nga mapuno ta sa balaang espiritu. Ikatulo is masanctified ta, mabalaan ta sa 1 Thessalonians 4:3. Nga gingon niya pagpasalamat kamo sa 4:3. 1 Thessalonians 4:3. O mapil. This is the will of God, your sanctification. Unsa pa man kabubuton Ginoo nga musubmit ta sa matag usa. Di ba? Ephesians 5:21 or 1 Peter 2:13-15. Submit yourself for by the Lord's sake for every human institution. Ikat sa mga bibilin, musubmit ta sa leaders sa simbahan. Obey your leaders, submit to them for they keep watch over you. Sa mga pastor, sa elder. Mo na kabubuton sa Dios. Ilas is, unsa man kabuyon? Muantos jud ka sa imong pagtuo. You will include suffering. If when you do what is right and suffer for it, especially do it, this find favor with God. Listen to this. In everything, give thanks for this is God's will for you in Christ Jesus. In 1 Thessalonians 5:18. Ang pagkakristohanon, apil yun ang kabubuton sa Ginoo nga mo, mag-suffer gyud ta. Mo antos ta, nagyong kalisdanan. Pero ang kanindot anang kalisdanan, nakipaglaom. Kaya in this earth nga itong gipuyan, mag-antos kita kay nga naman, gitinunglo ning kalibutan. But ang kanindot lang, naa si Kristo uban kanato sa diyang muantos ta. Amen? Muna kung muantos man gani ka, sa matarong. Dili kay tungod ng awat ka, di kay tungod ng chismis ka. Naantos man gani ka, tungod sa imong pagtuo ni Kristo. Mawag yun na kung muantos ka. Nga pasanginlan mo yun niya is imong pagtuo ni Kristo. Wasay lang ilabay nga kadautan, kundi imuha yung pagtuo ni Kristo. Lahi na mo siyang tinuhuan good. Ingana man gud sila kana magsiyag Bible. That's good. Ang kuyaw na sikag Bible yung siya ay kanang palahubog mangyapon na siya. Pilapi siya diya, mo pa mangyapon kanang tawagan is adis mangyapon na siya. Mo na siya kumaantos man gani sa matarong. So, that is why we need to understand nga ang atong pagkamalamon, atong pagkabuang-buang, di na to puyan. Kay gikomando man eh. So, listen to this. Di gyud ta makasabot o masayod sa kabubuton sa Dios kung kita mismo watay basa-basa sa pulong sa Dios. Kung watay careful thought to study the Word of God. Kung di na to pamalandungan o magtuon sa pulong sa Dios. Manang mudasig ko nyo, padayon mo sa IBI. Pamakatuon mo sa pulong sa Dios. Di mo makabuton sa Dios. Munang una siya, akong kasing-kasing may kuan, mangita na lang mag-unsay kuan. No, mo study gyud mo sa Word, mo basa gyud mo. This was an open forum. Si Clarence Darrow, nag-represent as ETS. Iyang kontra, Protestantism, Catholic, o Jew. Dayon, nakabantay siya sa ang Protestant got up, nisulti nga nung Protestant siya, ang Hudiyo ni Barog nga nisulti sa Protestant siya, ang Katoliko ni Barog nisulti nga nung Katoliko siya. Pero, si Clarence Darrow kaning ETS, ni Barog po ng istorya. Gentlemen, I have very much interested in one thing. Kung sa isulti niya, nakanotice siya, ang Protestant, Catholic, o ang Hudiyo, wala gyud mo refer og Bible. So, evidently, wa nila gi-value ang pulong sa Dios. Ang Holy Book.
Man, it's important, good. Kung namagay tayo mga kaistorya or argument, always quote the Bible. Always quote the verse. Mga good na good. Kay the Word of God is powerful. This is a testimony of a man. Nga kanang bayot siya. Tiguang na siya. Nangutana gyud siya. Nga unsa gyud ang pamagis langit. Unsa gyud ang kaluwasan. So nito nga siya, every Sunday pa Sunday sa usa ka pastor, og ningon siya, sa tanan gyud sig panan ko, wa gyud kasabot si mong wali. Pero naalang gyud usa ka word nga nabasahan ako sa Psalm. Nga tawagan ni nga ang righteous man, it mo walk you straight. Ang nakastruck niya ang word nga straight. It's not a gospel. It's just only a word. Mabita na, the word of God is powerful. Just quote the Bible. Just quote the Bible. We need to study the Bible. If you and I, kung manganahan nyo ta malamon, nga kaalam na to gikan sa langit, we need to search in the Scripture. Mubasa gyud ta sa ato ang Bible. Ang pinakaluluoy lang nga butang gyud kay kadaghanan sa mga Kristohanon, kibaw mo na busy sa daghang butang o gamay ra king panahon ihatag sa pagbasa sa Bible. We have to love the busy ko, pastor. O pa kabasa busy kay ko. Di ba? Dagang nga tagrason busy. Ay mugtuan nga word nga busy sa mitra na. Maginuktok mong gani ka, pila ka oras. Di ba? So, do not tuan ang busy sa meat. Pero in time sa atong Bible, gusto ka nang nagbasang Bible ba? Manguyab man ko. No sa kang basa, tingkatug na. Ang muhatag sa tingkatug na, manguyab na jud ka. Tagae nga kusgan pa ka. Di ba? Kanang himsog pa ka ba? Sa kinsa naman sa siguro, sa kunsa siguro basahon nimo. Kung muhatag na lang kag unsa man, gamay na kayong kusog. Wag kuwang na lang kanang tawag ani mangin na tay hupon lang ka ng pilok wa natug na. Yang pasangilan ng Bible kuno kay makatug mo pasok no. Ay mo pada siyawa. Alibay man na siyawa. That kind of reasoning is foolishness as a believer. Manang matrap ta na. So kay kung wala mo sa habit manggod sa pagbasag Biblia, prayerfully, mo nang mahangyo ko nimo higala, ug mahangyo gyud ko nimo. Kanunaya gyud maadto ka sa presensya sa Dios. Every morning kung asa ka makuan, ug ikumpisal imong mga sala nga di gyud nimo i-neglect ang pulong sa Ginoo. Gahini gyud nga time. Ihatag yun una sa tanan imong kinabuhi sa Dios. Asa man, pinaagi siyang pulong. Imo gyud ibutang imong time diha. Kay diha gyud mo masabtan unsa gyud ang kabubuton sa Dios. Amen? One amen na ni Ron. Listen to this. You will not understand yun. Mutikang ng pumuglaing dalan. Ba? Kay kung naluwas jud ka, kung gilukat na ka, kung luwas na ka, na jud malamon na jud ka. Di na kamuhuwait nga kanang maluwas ka lang 5 years na, 10 years na, or 40 years na ka nga niluwas. Even right now, di na ka buang-buang. Kung luwas jud ka. You are wise. Inimtupad, you are wise. Muna, ang basis ni Pauline nagsulti, ningon siya sa simbahan sa Efeso, unsa man, walk in wisdom. Live according to the wisdom that you possess. Ay, napangitag lang kaalam or kahibalo. Nara ni Kristo. Puy ilang. Puy ilang. Amen? So, mana nga, walk in wisdom. Point 1, not unwise, but as wise. Point 2, making most of the time. Point 3, understand the will of the Lord. Kung makita nitong kalibutan, dagang kaysa mga tang ideology. Grabe kay sila kadasig, fanatic kay sila, dedicated kay sila ng ideology. Para na mga NPA, unsa pa na dihang mga terrorist, grabe na sila. O ang kalibutan, kung unsay uso, maogi buhaton. Di ba? Muna karon ang uso ron, dagko nagkasunis. Balik na po daron. Di ba? Ano uban is, mo sacrifice good silang party, silang prat, or anything, nga pundok, nga willing sila mo sacrifice.
Adto silang kuan sa ilang mga kaling magtutudlo na sila'y kalipay nga di gyud sila ma-miss sa ilang exercise. Adto gyud sa gym, adto gyud sa asa lang adto nga di gyud lang i-discipline yung kagalingon niya. Even sa ilang diet dapat di sila kakaon gyud og calories. Gabi sila, die hard good sila, nga gabi ka discipline good silang kaugalingon, i-train good nila yung kaugalingon, even naghigda sila, mawag po yung pamalandungan. Diba? So, listen to this. This is a story of a Christian young woman. Actually, who was essentially ranked distant runner. To keep in shape, para healthy siya, kanunay siya mudagan 15 miles a day. So, okay ba, pila na kilometers. Pero after sa usakat buwan, niduol siya siyang pastor after sa morning worship service. Og nangutana siya siyang pastor, nakinumdum pa ba kanako, pastor? Og ang pastor ningon siya, siyem familiar. Pero dako kayang kausaban during atong una niyang pagkita sa iyang pastor. After a month lang niya, pero ang pastor, gaglisod yun nga makailan niya. Then, kaning Christian young woman, nisulti siyang pastor, kung kinsa siya, o iyang explain, nganong nausab iyang dagway. Kaya nga naman, naisay sakit, nga even ang doktor, dili yun makatag-an kung unsang klaseng sakita iya. Di ba, maunsay na ito yung sakit? Di na siya kadagan, di na siya kalakaw. Pero ang doktor, di katagan unsa nga klaseng sakit na niya. But amazingly, rather nga ma-discourage siya, however, ningon gyud siya, karon ni-determine siya nga kaniyang kinabuhi, iya gyud i-channel to discipline, nga usak ka, nindot kay nga athlete, iyang discipline, iyang kaugalingon, nga mubuhat sa mga butang diha sa Dios. That is the mark of a wise Christian. Di pa awahi tanan. Busa ikaw higala, wa pa man kaputlig tiils Ginoo. Wa pa may sayop mo, sugdi na. Ay nagpaabot nga napay sakit na tumabot niya, di na ta makanahon na nga magpagamit na ko sa Ginoo. Amen? Muna nga sugdi na karon. Ay napaabot na nga tagaan pagkagsakit sa Ginoo, di na ka magtinuod nga di na nimo usikan ang panahon nga gihatag sa Ginoo nimo. Start it right now. Give yourself to God. Amen? So muna nga higala, dapat atong kinabuhi, di dato sayangan ng mga oportunidad nga gihatag sa Ginoo nato. Because di ta magkinabuhi hangtod sa kanton. As I read in quote, your time is short, your task is great, your master is urgent, and your reward is sure. Let it be atong kinabuhi nga ato yung tukuron sa mga opportunity nga ato i-present si Christ as Lord and Savior sa uban. Nga ato yung pangitaan yun. Muna ato evaluate atong activities. Kung unsa yun ni, unsay nakadetermine na ni, nga maka-affect ba ni sa testimony na to ni Kristo. Amen? Muna ayaw siki mong time. Paglakaw nga, maalamon. Father, we thank you, Lord. We bless you. Salamat, Ginoo. Ako yan po may matagos sa Lord. Lord, nga nata may kalihukan, O God, may tungod yun ya kanimo, O God. Nga maglakaw yung maalamon, di na mo usikan ang panahon, O God, nga magyatag ka na mo. Help us, Lord, nga amoy representar si Kristo, O God. Even sa kalisdanan man, or dili sa kalisdanan, Ginoo. Muna nag-ampo yun mi, Lord. Kung maglison mi pagpresentar, Lord, dili tungod niya, O God, kundi tungod namo, O God. Kay wala yun mi naglakaw nga malamon. Musaman, salamat Ginoo, and I pray, Father, nga you bless this message, O God, og Lord, nga mabungahon ganyan ni, alang sa imong katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's sing our last song, dayon. Kanin ta, small group. Christ our wisdom, we are humble when you hide your ways from us. You have purposes unnumbered, each one good and glorious. Help us trust when we grow weary, free us from
not, and we are not. Christ our wisdom. Christ our wisdom, be our gladness when